So guys, good morning everyone. So today it's a very special day kasi I'll be discussing very important topic. The topic is called ABC rule. Okay? Anyway, ano ba yung ibig sabihin ng ABC rule? ABC rule stands for advisor, bridge, and client. Actually, kaya siya naging rule, ito yung ginagamit nating technique para sa mga downline mo or distributors or even ikaw kung nagsisimula ka pa lang sa business. Para mas ma-convince natin si prospect natin na mag-join or mas ma-motivate sa negosyo natin, kung wala ka pang result bilang distributor or as a bridge, okay, pwede mong gamitin ang result ng ibang tao or ng advisor, okay? Sino ba si advisor? Ang advisor, normally, ito yung upline mo, ito yung mas mataas yung rank sa'yo, ito yung mga global ambassador, ito yung mga resultado na, ito yung Millionaires Club member na, pwedeng management, pwedeng BOD, pwedeng speakers bureau, pwedeng marketing team, pwedeng, mga top 20, even directors club. Okay? Yung si advisor, si bridge, ikaw to, since simula ka pa lang, ang trabaho mo lang, i-bridge si advisor kay client. Sino si client? Si client, siya yung pwedeng downline mo na, or magjo-join pa lang, or prospect pa lang, okay? Or, these are the people na supposed to be who will join soon in the business or member na, okay? So, paano yung sistema ng ABC rule? Guys, it is a must every time na attend ka ng seminar or kung nag-online ka man, it is a must na pag napresentan mo or naka-attend ng presentation or bago umatid ng presentation, but normally we advise dapat after ng presentation, dapat mapa-advise mo si client mo or si prospect mo sa upline mo or ka-advisor. Kasi minsan, pag ikaw lagi nagsasabi kay client, since too much familiar na kayo, kulang yung motivation. Minsan, since too much familiar na kayo, kulang yung convincing power mo eh. Correct? Unlike, kapag meron siyang narinig na ibang tao, hindi too much familiar, ang tawag namin dyan, third person, mas naniniwala siya normally sa ibang tao. Lalo tigit, pag na-bridge mo siya or na-build up mo siya ng maayos. Example, naka-attend, meron kang dalang prospect sa seminar, or naka-attend na siya ng seminar, katrabaho mo siya sa bangko. Okay? Well, ang background niya, medyo kumikita ng okay, pero walang time and financial freedom. Walang time freedom. Sumusweldo, pero sapat lang. Example, si advisor, ito yung upline mo. Example, global ambassador na, Millionaires Club na, resultado na. Guys, always remember, being a bridge, bago mo ipakilala si client kay advisor, dapat na-build up mo na agad si advisor. Take note, ang i-build up mo dapat si advisor. Bakit? Pag si advisor binild up mo, mas magiging mataas ang belief level ni client dun sa tao na yon or kay advisor. Okay? So example, nakatid na siya ng seminar. Nakita mo ngayon si advisor. Pangalanan natin, ito si Juan, ito si Pedro. Okay? So friend, Pedro, nakikita mo yung yung nag-speaker kanina? Grabe, upline ko yan. yan si Juan. In fact, global ambassador na yan, Millionaires Club. In fact, ang alam ko, dating lang yan Toyo vendor. But because of AIM Global, nakakadalawang kotse na, may condominium na, may house and lot pa, tapos isa sa mga multimillionaire sa AIM Global. Alam mo, Pedro, mamaya, ipapakilala kita sa kanya mamaya. So after ng seminar, i-approach mo si Bridge, i-approach mo si advisor, okay? Para at least, kapag in-approach mo si advisor, na-build up mo na dapat siya, okay? So, example, nakita na kayo. Kayong tatlo, magkakaharap na kayo, no? So, take note guys, pag tinawag mo sa advisor, you have to be polite. Kailangan medyo magalang ka naman. In fact, hindi trabaho talaga ni advisor advice yan. Pero, since we are doing the business with integrity, and ginagawa natin yung negosyo with gratitude, ang goal natin matulungan, whether cross-line, downline, o wala tayong benefit financially or hindi mo man downline yan. So that's one of the good culture kapag taga-AIM Global ka. Whether may kita ako sa'yo o wala, tutulungan kita kasi we are here a one big happy family. Okay? So ngayon, pag magkakaharap na kayong tatlo, sasabihin mo kay advisor, ano ba yung present situation ni client? Okay? Para hindi malito or hindi mangapa si advisor sa mga bagay na i-advise niya dito kay client. Example, ganito. Advisor or Juan, ito nga pala si Pedro. Bali, invite ko siya, katrabaho ko sa bangko, and naka-attend siya ng seminar. In fact, nagustuhan niya nga yung 7 heads eh.
Kaso nga lang, syempre, may mga kinukonsider siya, like financial, at saka yung time para gawin niya. In fact, upline or advisor, upline Juan, na build up na kita kay Pedro. Upline or Juan, pa-advise naman po. Okay? So ngayon, si advisor, siya na ngayon ang bahala kay client. Magbibigay siya ng mga advice, ng mga tips, para itong si Juan, or si client, si Pedro, mas ma-motivate sa negosyo natin. Okay? So paano naman pag online? Especially sa ginagawa namin. Guys, take note, pag may na-OPP ka online, okay, nasenda ng video, ng OPP, ng product marketing o 7 heads, guys, take note, kahit ano pang response niyan, positive man or negative. Okay, take note, positive man or negative, ang gagawin mo, ipapa-advise mo siya, okay, online prospect mo, papa-advise mo siya pa rin kay advisor. Bakit? Kasi minsan, kaya siya negative, meron siyang mga doubts, meron siyang mga tanong na gustong masagot. Dahil marami siyang skepticism, marami siyang doubt, hindi niya masagot, kaya hindi siya makapag-decide na mag-join. Ngayon, same process. I-build up mo muna si advisor, pwedeng online, tawagan mo. Guys, take note. Kailangan, kapag mag-ABC rule ka online, mas maganda matawagan mo. Para at least, masabi niya agad sa'yo, ano ba yung present situation niya, bakit na hindi magawa ang business, or bakit ano yung nakikita niyang reason para hindi makapag-start. Okay? Ngayon, i-build up mo si advisor pa din. Kapag na-build up mo na, natawagan mo na, that's the time na sabihin mo kay advisor, apply Juan. Bali, ito nga pala yung prospect ko si Pedro. Taga Hong Kong. Gusto na mag-join, kaso nga lang may mga reason, meron siyang mga kinoconsider. Apply Juan, pa-advise naman. So si upline, si advisor, tatawagan niya si Pedro. Pwedeng Skype, pwedeng Facebook, or sa Messenger, para siya ngayon mag-advise. Okay? So guys, alam nyo po, it is a must at least na kapag napresentan mo si client, si Juan, or si Pedro, at least hanap ka ng 3 tao na mag-a-advise sa kanya. Well, ang tip sa pag-ABC rule, mas maganda kung ima-match mo. Pag sinabing ima-match, hanap ka nung upline mo na almost the same story with this person, with your client. Example, yung dala mo ay jeepney driver. Hanap ka ng possible na jeepney driver, tricycle driver that could easily sympathize kung ano ba yung sitwasyon ni client. Take note guys, ang effectiveness ng ABC rule wala sa advisor, nasa bridge. Kung paano mo i-advise, paano mo i-build up si advisor, ganon siya nakadepende sa pag-join ni client. Okay? So guys, I hope marami kayo natutunan ngayong araw. Sana na-value niyo ang ABC rule. Guys, take note. I guarantee you, apply mo yung ABC rule. Few months from now, 1 year from now, kung dati nagbi-bridge ka, after several months, ikaw na nag-a-advise kasi resultado ka na din sa AIM Global. So guys, thank you so much guys. For more videos, don't forget to like my Facebook fan page, Jobs Ramirez, like and share. And don't forget to subscribe on my YouTube channel. Just type Shara Cuenca, then subscribe. So guys, God bless, more power. AIM World!